Sa isang maliit na baryo sa gilid ng ilog, may isang binatang kilala hindi dahil sa husay o talino, kundi dahil sa katamaran. Siya ay si Juan Tamad. Ngunit sa isang pangyayari na hindi niya inaasahan, matututo siyang ang pagsunod sa ina at ang sipag ang tunay na susi sa pag-unlad. Si Juan ay 18 taong gulang, malusog, malakas at matangkad. Ngunit mas kilala sa pagiging makupad at palaging nakahiga sa papag. Tuwing uutusan siya ng ina, sagot niya palagi, "Mamaya na inay, pagod pa ako eh." Kahit simpleng utos na mag-igib ng tubig o magdilig ng halaman ay iniiwasan niya. Mas gusto niyang nakahiga, nakatingin sa mga ibon o kaya'y naglalaro ng bato sa tabi ng bahay. Juan, mag-igib ka ng tubig sa poso. Wala na tayong ipanghugas ng plato. Ngunit imbes na bumangon mula sa papag, si Juan ay nakahilata pa rin, nakatingin sa langit na tanaw mula sa kanilang bubong na pawid. Pinagmamasdan niya ang mga ibon na nagsisiliparan, iniisip kung paano kaya kung isa rin siyang ibon na walang iniintinding gawain. Pagkaraan ng ilang minuto, maririnig na naman ang tinig ng kanyang ina. Juan, magdilig ka muna ng mga halaman sa likod. Natutuyo na ang mga talong. Ngunit hindi pa rin kumikilos si Juan. Imbes na magdilig, kinuha niya ang ilang maliliit na bato at inahagis-hagis, ginawang parang laruan. Ang bawat bato'y kanyang iniikot sa kamay, binibilang o kaya'y sinusubukan kung gaano kataas ang kaya niyang ibato bago ito muling bumagsak. At sa bawat sigaw ng ina, lagi niyang sagot, "Mamaya na, inay! Pagod pa ako!" Kaya kahit simpleng utos, mag-igib ng tubig o magdilig ng halaman, lagi niyang iniiwasan. Mas pinipili niyang manatili sa sariling mundo ng paglalaro at pangangarap habang ang kanyang inay nag-iisa sa gawaing bahay. Pawis at pagod ang kapalit. Ang ina ni Juan, si Aling Marta, ay isang babaeng kilala sa kanilang baryo bilang masipag at matiisin. Bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, gising na siya upang magluto ng kanin, mag-igib ng tubig mula sa poso, maglaba ng mga damit sa sapa, at magtanim ng gulay sa kanilang bakuran. Pawis ang puhunan, pagod ang kaulayaw, ngunit hindi siya nagrereklamo. Ngunit habang ang kanyang mga kamay ay abala sa trabaho, si Juan na may nananatiling nakahiga sa kanilang lumang papag. Habang kumakayod ang ina, siya ay nakapikit pa, tahimik na humihilik at minsan na may naglalaro lamang ng maliliit na bato na parang wala siyang iniintinding problema. Isang hapon, nang pauwi si Aling Marta mula sa bukid, dala-dala ang isang bayong ng bigas na kanyang ipinangutang mula sa tindaan. Siya ay napahinto sa tapat ng kanilang kubo. Ramdam niya ang bigat ng bayong, pati bigat ng buhay na pasan niya araw-araw. Pagpasok sa bahay, tumambad sa kanya ang anak, nakahilata, nakanganga, at tila walang pakialam sa hirap na dinaranas ng kanyang ina. Napahinto si Aling Marta. Saglit siyang tumingin sa kanyang anak, at sa pagod at sakit ng dibdib, mahina niyang sambit. Juan, anak, kung hindi ka kikilos, paano tayo mabubuhay? Hindi habang buhay may magtitiis para sa iyo. Walang sagot si Juan. Dahan-dahan siyang dumilat, ngumiti ng tamad, at animoy walang pakialam sa tinig ng kanyang ina. Sa halip, ito lang ang kanyang tugon. "Inay, bukas na lang. May oras pa naman."
Isang gabi, matapos ang ilang araw ng walang tigil na pagtatrabaho sa bukid, dumating ang masamang balita. Nagkasakit si Aling Marta. Nagsimula lamang sa simpleng ubo at pananakit ng katawan, ngunit hindi natagal ay bumigay ang kanyang lakas. Hindi na siya makabangon upang magluto, maglaba, o magtanim sa bakuran. Sa loob ng kanilang maliit na kubo, tahimik na nakahiga si Aling Marta. Ang dating masiglang kamay na laging kumikilos ay ngayoy mahina at nanginginig. Ang boses na dati palaging nagsisigaw upang pagalitan si Juan ay ngayoy halos pabulong na lamang. Samantala si Juan, na sanay umasa sa lahat ng gawaing bahay ng ina, ay biglang naguluhan. Wala na siyang naririnig na mga utos. Wala nang naglalagay ng pagkain sa mesa. Wala nang naglalaban ng kanyang maruming damit o nag-iigib ng tubig sa poso. Sa unang pagkakataon, narinig ni Juan ang malakas na kalabog ng kanyang sikmura. Gutom na gutom siya. Naghanap siya ng kanin sa dapugan. Wala! Sumilip siya sa bayong ng bigas. Ubos! Wala ring gulay o prutas sa paligid dahil walang nag-ani o nagtanim ng mga ito. Nang bumaling siya sa kanyang ina, nakita niya si Aling Marta. Nakahiga, maputla ang mukha at halos hindi makakilos. Ang mga mata nito ay mapayapa, ngunit puno ng pagod at sakit. Mahina ang tinig ni Aling Marta habang tinatawag ang anak. Juan, anak, ikaw naman ang kumilos. Kung hindi, magugutom tayo. Napatingin si Juan sa kanyang ina. Noon niya lang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Sa unang pagkakataon, wala siyang maaasahan kundi ang sarili. Ang mga salitang, "bukas na lang," ay biglang nawalan ng saysay, sapagkat ang gutom ay naririto na, hindi bukas. Ang batang sanay magpahiga-higa, nakatitig sa mga ulap ay unti-unting namulat. Sa kanyang harapan ay nakahiga ang ina. Ina na buong buhay ay nagsakripisyo para sa kanya. At ngayon, siya na lamang ang natitirang pag-asa. Kinabukasan, napilitan si Juan na bumangon. Dalahang timba, nagtungo siya sa poso. Sa unay mabigat, nanginginig pa ang kanyang mga braso. Naglinis siya ng bakuran, nagdilig ng mga halaman, at nagsaing ng bigas. Hindi madali, pinawisan siya ng husto. Ngunit nang makita niyang nakangiti ang kanyang ina matapos siyang pagsilbihan, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Lumipas ang mga araw, natutunan ni Juan ang kahalagahan ng sipag. Natutunan niyang mag-araro, magtanim ng gulay, at mag-igib ng tubig nang hindi na inuutusan. Unti-unting gumaling ang kanyang ina at labis siyang nagulat nang marinig ito. Anak, ibang-iba ka na. Hindi ko akalaing makikita kitang kumikilos ng ganito. Ngumiti si Juan. Sagot niya, "Inay, ngayon ko lang naunawaan. Hindi palahad lang ang utos ng magulang. Ito'y paalala para sa ikabubuti ko rin." Pagkalipas ng ilang taon, si Juan ay hindi na tinawag na Juan Tamad. Siya na ngayon ang isa sa mga pinakamasipag na binata sa baryo. Natutunan niyang ang pagsunod sa magulang ay hindi pabigat, kundi gabay para sa mas magandang kinabukasan. At mula noon, naging inspirasyon siya sa mga kabataang dating tamad din. Aral ng kwento. Ang hindi marunong sumunod sa magulang ay madalas mapapahamak. Ngunit ang anak na natutong magsikap at magpursigi ay nagtatagumpay
sa buhay.